Yan. Resident foreign corporations naman tayo. Sabi ko sa inyo, pinakilala ko na somehow earlier who are resident foreign corporations or what are resident foreign corporations. So, meron tayong tinatawag in general. Okay? Mga resident foreign corporations. Tapos, etong offshore banking unit, sorry, became subject to regular tax under Create Law. Okay, Create Law. So, anyway lang natin yung ano niya. So, RFC in general, offshore banking units, foreign banks operating within the Philippines pero offshore ang kanyang clientele. Regional operating headquarters, okay? Lahat yan subject sa regular tax. RCIT, lahat RCIT, ito, okay? So, kung subject sa RCIT, subject din sa regular MCIT. Ayan. Okay? So, dating 30, okay, na ngayon ay 25, MCIT, same, 2% na naging transitory na 1%. Tapos, regional operating, 25, dating preferential tax of 10% yan. Tapos, nagkaroon na sila ng MCIT. Ngayon, dati, wala silang MCIT kasi preferential tax yan eh. Yung regional area, kaya exempted yan kasi they do not derive income within the Philippines. More on supervisory, more on coordinating, more on communication ng mga yan. Okay, exempt sila sa income tax. Okay, yan. Sabay na natin sa VAT. Vatable, okay, vatable kasi regular na yan. Vatable, exempt sa VAT, exempt. VAT, exempt. Ito, kasi wala naman siyang income. Ito, gross Philippine billings, ito yung rate, not affected by Create Law, exempt ito sa VAT. Okay, VAT exempt yan kasi subject yan sa gross receipts tax, which is other percentage tax, OPT ito. Okay, na 3%. Tapos, ito yung binanggit ko sa inyo, Philippine branch. This is different from a regional operating or regional area headquarter. Kaya nga iba yung pangalan niya. Yung iba, kala nila RFC na yan. Hindi. Iba ang Philippine branch. Okay? So, ang taxation nila is based on profits applied or earmarked for remittance. The rate is 15% final tax to. Itong dalawa, final tax yan. Gross income tax yan. But exempt din ito. Well, depende no, kung ano yung transaction ito. Kung nag-export siya, zero rate yan. Kung merong domestic sale, pwedeng ma-12% VAT yan. Okay, so ganon ang treatment on the transactions of these types of taxpayers. So, offshore banking unit, dating 10%. Okay, ayan. Tandaan niyo yung period ha, kung kailan, January 1, 2022, yung ROHQ. Ikwento ko ng konti ito, no? Actually, napakahirap i-apply nito. Halimbawa, Philippine branch, nandito sa Pilipinas. Tapos, ito yung head office sa Amerika. Kasi ang basis is profit applied or earmarked for remittance. So, ibig sabihin, halimbawa, kumita ng 100 million dito. Ito yung net income niya. Ito yung kita, 100 million ha. Tapos, kung ipapadala niya doon, ipapadala niya 100 million ang pinadala, applied or for remittance. Ipapadala doon, subject lahat yan sa 15%. Kasi yan ang taxation ng Philippine branch. Okay? Kung ang profit na ito ay in-apply or earmarked for remittance, meaning it was intended to be sent to the home office. Ipapadala yung buong 100 million sa Amerika sa head office nila. Patasan niya ng 15%, which is gross income taxation yan. Para nga sa akin, dapat 25% din yan But anyway, pabayaan na natin. Ito ngayon ang problema. Paano kung hindi earmarked for remittance yan? Ang sinabi lang ni head office, pautang kami ng 100 million. Di magkakaroon ng loan na 100 million. Ipapadala doon ng 100 million. May tax ba yan kung yan ay hindi
profits applied or earmarked for payment? Hindi. Kaya mahirap i-apply sa tunay na buhay kasi meron akong isang na-audit dati, Philippine branch, tapos nagpapadala ng pera sa head office, tapos ang sabi nila, loan daw yan, nangungutang daw yung head office. Ako pa talaga yung ginugoyo nila. Niloloko, oh. Head office mangungutang sa'yo. Ba't mangungutang sa'yo yung head office? Head office yan, ikaw branch ka lang. Diba parang sabi ko, iniisahan tayo nitong company na to. In-assist ko sila. Pero hindi ko na alam kung ano nangyari. Kasi I was resigned. It's very difficult unless the taxpayer is very, somehow very compliant with the rules. Nilagay nila, earmark for payment profits to be remitted to the head office. Ayun, subject sa 15%. Pero kung hindi ng booking nila, mahirap siyang i-apply. Nakwento ko lang. Let's go to the illustration. Ito, galing ito sa revenue regulation mismo. Okay, nagbigay ng full application of the rules ang regulation. Okay, so ito, ABQ Corporation, ROHQ siya. So, ibig sabihin, nag-ooperate sa Pilipinas. Ibig sabihin, regular tax yan. Okay, since 2015 pa daw. Ibig sabihin, meron ng, NCIT, kung sakasakaling subject na siya sa RCIP. For taxable years 2020 to 2023, ito yung operations. Okay. May annual income, cost of service, gross income deductions. Ito yung taxable income. So 2020 transitory provision tayo. Preferential tax of 10%. So kung merong taxable income, 10% mo lang yan, tapos na yung problema. Meron bang MCIT sila rito? Wala. Bakit? Preferential tax sila nung nakaraan eh. Kaya walang MCIT. 2021, okay. Wala pa rin pagbabago. Kung ito yung income, 12.8 million, i-multiply lang ng 10%, ayun na kagad ang income tax due. Okay? Regular tax yan. Ang rate lang is 10% preferential tax. May MSIT ba? Wala. Bakit? Kasi nga, preferential tax pa rin naman ang mga yan. Now, beginning taxable year 2022, nag-iba ang ihip ng hangin. Under CREATE law, naging 25% sila. So, meron silang RCIP na 3,987,500. So, ngayon, meron na bang MCIT yan? Aba, oo. So, yung gross income na 58.5 million, i-multiply lang ng 1% kasi 2022 ito, kaya 585. O, i-compare mo yung dalawa. Yung RCIT at saka MCIT. Alin na mas malaki? RCIT. Kaya yun ang income tax due and payable. O 2023, okay, meron siyang net loss. Net loss, may babayaran ba? Wala. Pero, meron siyang MCIT. So, ano yung MCIT niya? Gross income, 33,750,000. 1.5% yan kasi transitory period. 1% from beginning January 1 to June 30, 2023, and then July 1 to December 31, 2%. Kaya 1.5% na. So, 506. O, i-compare mo yung dalawa. Alin na mas malaki? MCIT. Okay, 506,250. Ituloy na natin yung kwento. Ang excess MCIT mo, magkano? 506,250. So, yung excess MCIT, pwede mo siyang tax credit sa susunod na taxable year sa regular income tax. Tandaan mo, pwede i-carry over yan 3 taon consecutive. Okay? So, ayan ha, period, paulit-ulit tayo. Next, non-resident foreign corporations tayo. Ay, napaka-basic nito. Basic. Doon, ito in general. So, ibig sabihin, general rule yan. So, wag muna natin pag-usapan yan. Punta tayo sa number 2, doon sa mga specified. Non-resident. Cinematographic film owner, lessor or distributor. Lagyan natin ang pangalan. Marvel Cinematographic Universe. Walt Disney. Pixar. Walt Disney DreamWorks. Universal Studios. Okay? Yan ang mga non-resident cinematographic film owner. Yung mga JY Entertainment sa South Korea na gumagawa ng pelikula. Ayan yan, non-resident cinematographic film owner. So kung sila ay merong pinaupahan nila ang kanilang mga pelikula dito sa Pilipinas. Halimbawa, ang kausap naman yan, di naman mga SME. Merong mga DC na distributors. So halimbawa, lagyan natin ng drawing.
Marvel Cinematographic Universe gustong ipalabas ang di ko alam kung ano yung Wolverine at saka Deadpool kung sino yung owner nun. Okay, kaya nga less of them kasi pwedeng ipaupa yan. Or distributor sa Amerika. Merong maliit na production company gumawa ng pelikula pero halimbawa mas malaki si Metro Goldwyn Mayer, MGM. So siya yung nagpapadala rito sa Pilipinas. Distributor din ang tawag. Okay, so halimbawa MGM o kaya MCU gumawa ng pelikula. Okay, syempre wala namang mga opisina dito sa Pilipinas yan. So, ito yung parang halimbawa mm, sasabihin ko sana, munti ko na masabi, Viva Max, Viva Films. Halimbawa, Viva Films. Okay? Na domestic corporation to. Hindi na assuming lang. Pwede naman gumagawa ng pelikula yung mga yan. DC ang mga yan. Pwedeng sila yung kumakausap dito. O, palabas nyo rito sa Pilipinas ang uupahan namin. O, di magre-rent yan. Magbabayad ng rent. Okay? Or magre-remit or whatever. Okay? Kung ano man ang agreement nila. So, yung film rental, subject yan sa 25%. Halimbawa, 100 million ng film rental. Yung 100 million will be subjected to 25%. Kakaltasan yan 25%. Yung 25%, final tax yan, i-remit dito, 75 million pesos. Kita mo, napakataas ng tax nila. Kaya nga napakamahal ng pelikula. My God, almost 500. Hindi pa yun parang high-end na palabas. Pag Director's Club yan, o kaya 3D, mas mahal. Kasi nga, ang taas ng tax kagad. Kinakaldag sa atin yan, mga viewers. Okay, so yan ang taxation. Alam niyo ba, kung mga palabas sa pelikula pa to, bukod pa yung local tax natin, 30% ang amusement tax. Depende sa, nalimutan ko na yung sa local tax mga palabas. Parang 30% yata. But anyway, okay, kasi kaya hindi ko na maalala kasi pag may kasama ako nanonood ng sine, excited na akong pumasok. Kaya hindi ko na tinitignan yung char. Okay, anyway, tama ng joke kasi ang hirap mag-joke dito. Ito naman, non-resident owner or lessor of vessels. Chartered, ibig sabihin rented yan by Philippine nationals. Okay? So halimbawa, yung sasakyan na lumubog inaano niya yung Titanic, nalimutan ko na yung pangalan nun halimbawa, rerentahan mo yun. O kaya isang yacht. Okay, super yacht. Pilipino ka or tapos inupahan mo yon 10 million. Aba, yung 10 million gross rental subject sa 4.5%. Okay? Ito naman, non-resident owner or lessor of aircraft. Kanina, vessel ang inupahan. Ngayon, kung eroplano ang inupahan mo, parang dati, nung panahon ni Manny Pacquiao na nag-boxing sa Macau, ang nasa balita, he used two charter planes to ferry yung kanyang mga alalay at kung sino man mga kaibigan na manonood ng kanyang boxing doon. Kung nakupahan siya, halimbawa nagbayad ng 10 million, magkano ikakaltas niya? 7.5%. Okay? So ako, alam nyo, ilang beses na ito lumabas sa board exam, ang tanong lang naman rate. Kaya nga ako, agree din ako sa mga ganun Kasi ito, nice to know. Hindi nyo kailangan mag-compute dito. Diyos ko po. Oo. Kasi ilan ba sa inyo mangungupahan ng aeroplano? Ilan ba sa inyo mangungupahan ng yacht? Or vessels or whatever. Parang nito, no? Kaya nice to know lang siya. So, kung magkano yung rental, ayun, i-multiply mo lang 7.5%. Ito lang yung tinatanong sa board exam, mga rates. Common. Okay, so, ito, simple lang to. Langit, dagat. Alin ang mas mataas? Langit. Yung dagat, mas mababa, 4.5%. Ganyan na kasimple. Pero wag mong kakalimutan, ang hindi lang aircraft to, machineries at saka other equipment. Example ng machinery, yung sa COMELEC, tinanong namin sa pre-board nung nakaraan to. Alam niyo ba, ang Pilipinas, ang COMELEC, nangupahan ng mga vote counting machines ngayon sa South Korean company. Di inupahan yung mga equipment na yan. Equipment sa mga yan.
So kung magbabayad tayo ng 10 million, magkano kakaltas natin? 7.5%. Equipment yan ha. Both counting machines. Yung machineries, halimbawa, ito yung bundok. Gagawa ng tunnel. Alam ka namang hukayin yan manually. So, merong isang German company na nagmamay-ari ng biggest boring machine in the world. Yung boring machine, ito yan. Yung parang may tusok dyan. Tapos, ayan. Ipapasok dito, bubutasin yan hanggang maging tunnel yan. So, kung inupahan niya ng company here in the Philippines to use the machinery, pinadala sa Pilipinas yan, gross rental ang bayad, ang kaltas is 7.5%. Okay? So, tatandaan mo, mga rentals yan. Kasi rental lang naman talaga yan. Hindi naman sale. Ito, hindi naman sale yan, rental. Kaya nga, nung ipinalabas ang mga, halimbawa, ipapalabas dito yung Legend of the Blue Sea. Aba, babayaran natin yung ano, at saka yung F4 sa Taiwan. Binayaran niya ng mga ABS-CBN, ng whoever who played the film here in the Philippines, film rental yun. Magkano kakaltas? 25%. So, any other taxpayer na hindi nabanggit, in general yan. Basta meron silang income, as a rule, 25% final tax ang ikakaltas. Kaya natin hinuli ang in general. Kasi ito ang mga specific. Other than these three, pasok sa number 1. The rate is 25% without any deduction. Gross ang mga yan. Okay? Kaya ang gross income taxation din. Now, for the PEZA registered enterprise, although ito will be extensively discussed in our discussion of special topics. Okay? So, tingnan mo to. Ang mga PEZA enterprises, may tinatawag tayong pioneer enterprises, pioneer, mga non-pioneer, tapos, ang mga pioneer, 6 years ang income tax holiday, ang non-pioneer, 4 years only. Pag natapos, ang kanilang income tax holiday, normally, nagiging 5% gross income tax yan, ayun, which is actually a final tax. Tapos, minsan, sa loob ng PEZA, they are subject to regular tax. Ayun, they are subject to regular income tax. Bakit? Kaya nga alam nyo, yung bang, RC, akala nila, porke sa loob, income tax holiday or 5% lang. Mali. Kaya nasa loob lang yan kasi mayroong mga warehouse sa loob ng PEZA. Doon lang sila nangungupahan. Pero they are classified as a regular domestic corporation and they are subject to regular corporate income tax. Okay, ano yung kailangan nating malaman ngayon? Yung income tax exemption at saka yung 5% applies only on the registered project or activity. Yung exemption, kung ano lang yung ginagawa, registered activity. Kung unregistered yan, merong halimbawa, ang registered activity gumawa ng computer. Tapos merong gumawa ng calculator. Aba, yung paggawa ng computer, which is the registered activity, may ITH, okay, gumawa ng calculator doon sa mga scrap, aba, unregistered activity, regular tax yan. So, pag sinabing regular tax, 25% RC, pwede maging 20% kung domestic yan. Tapos, 12% VAT din yan kung hindi naman yan sa domestic market binibenta. Okay, expanding firms, pwede ma-extend yan. So, halimbawa ito, for 4 years, no? Nag-expand siya, nag-invest siya ng panibago, nagpatayo ng building, nag-increase ng production. Aba, expanding firm ang tawag dyan, additional 3 years yan. Eto, kung nag-expand din siya, hindi siya pwedeng maging 3 years kasi ang sabi sa rule, hanggang 8 years lang siya sa PEZA law. Okay, so 2 years lang kahit expanding kasi hanggang 8 years lang. Ito, pwedeng 3 years yan kasi 7 years pa lang yun, hindi pa lalampas sa limitation. Okay? Yung 5% na gross income tax naman, ang 3% sa BIR yan, ang 2% sa LGU. Okay? Kaya pag titingnan mo, yung annual income tax return, 5% ang nakalagay doon, pero merong less na 2% kasi LGU ito. Okay? 5% sa BIR, tapos 2% doon, 3% ang pinapabayad sa BIR. Okay?
If the registrant availed the 5% gross income tax, no national or local tax may be imposed. Bakit? The 5% gross income tax is in lieu of all national and local taxes. Pero withholding agent pa rin siya. So, babalikan ulit natin yan. Effect of PEZA law. Create law on PEZA and BY incentives. Nung ginagawa kasi ang create law, yung mga negosyante nag-aalala, uy, tatanggalin na yata yung ating incentive. Kasi ganito yan. Bago mag-create law, yung mga PEZA enterprises, pagkatapos ng income tax holiday, 1 to sawa, 5% sila. Kahit anong taon ka pa, 5% after. Sabi ng gobyerno, mga exporter naman to, kaya sa VAT, 0 rate. Sabi ng gobyerno, ang tagal-tagal na sa Pilipinas yan, tapos 5% lang binabayaran, parang hindi naman yata fair. It's time to get our share from their income. So may bali-balita, tatanggalin daw ang incentives. So itong mga to, mga negosyante sa PEZA, pag tinanggal niya yan, alis kami ng Pilipinas. Parang gano'n yan eh. Actually, in the first place, the reason why we provided them the reason why we provided them income tax holidays, incentives, and 5% gross income tax is so that they will invest in the Philippines. Inakat natin yan, dito kayo magnegosyo, bibigyan namin kayo ng magandang partida, income tax holiday ka, tapos 5% ka, based on gross income. So, nagpuntahan sa Pilipinas. Tapos ngayon, babawiin na natin yung incentive na. Ang purpose lang naman why we allow them to invest here and give them incentives, okay, to promote employment. Para may trabaho mga Pilipino. Yan lang naman yun. Diba? Binanggit na natin yung sa purpose of taxation. So, kung may trabaho mga Pilipino, less mouth to feed. Kung meron silang trabaho, meron silang compensation, may withholding tax and compensation. May nakolekta ang gobyerno, may pangkain ng mga tao. Pag kumain sila, bumili sila, may PAT. Na-recover pa rin. But anyway, syempre, Legislative Department, they determined that it is now time for them to pay their tax based on regularly. Okay, based on the same rate others are paying. So, ngayon, ito yung naging parang concession. Kung ikaw ay registered business enterprise na merong incentive, okay, sa PEZA, based on the PEZA law, ito yung magiging kasunduan. Kung ikaw ay income tax holiday ngayon, you are allowed to continue with the availment of the ITH for the remaining period. Halimbawa, nag-register ka 2020. Ang create law 2021. So nag-register ka 2020, meron ka pang income tax holiday. 6 na taon 'yon. So you are allowed to continue with the availment of the ITH for the remaining period of the ITH as specified in the terms and conditions. Okay, ang tanong ko nga dito papaano after ng 6 years? Regular tax na ba o magpa 5% pa? Kasi bitin yung rule Bitin yung rule. Okay, basta tatapusin mo pa lang daw yan. If RBE was granted ITH but have not yet availed of the incentive upon effectivity of the create law, pwede pa nilang gamitin ang incentive. Okay, kasi halimbawa, nag-register ka 2020, January, hindi ka pa naman nakakapag-operate. So therefore, hindi mo pa nagagamit. Tuloy pa rin hanggang matapos ang incentive. Kung ikaw naman, eto, maliwanag siya. Kung meron kang ITH at pagkatapos, nakalagay sa terms and conditions of the registration agreement na after, halimbawa, income tax holiday mo, 6 years, tapos 5% ka, eto yung sabi. You are allowed to avail of the 5% gross income tax. Okay, for 10 years from the effectivity of the create law. So halimbawa, meron kang income tax holiday, nag-expire yan 2023. Tapos 5% ka kasi nakalagay sa registration agreement. So hanggang
10 years from the effectivity of the credit law. Naging effective ang credit law April 11, 2021. Kaya hanggang April 11, 2031 yan. Okay, so tuloy pa rin hanggang 10 years ang tawag dyan, transitory provision. Paano kung halimbawa, ikaw to, subject ka na kaagad sa 5% gross income tax, nag-expire na yung income tax holiday mo. Aba, ipagpatuloy mo lang yan sa loob ng 10 taon. Okay, or until April 11, 2031. So in effect, if we are going to interpret number 2 and number 3, so pag expired nito, hanggang 10 taon ka na lang. Parang ganun yan. Pero hindi maliwanag eh. Kaya 10 years ang binabanggit sa 2 and 3. Okay, so nakakatakot yung number 1, pero there's no clarification yet kung isa-subject na ba sila sa regular tax. Kasi hindi na sila umabot sa 5% eh. So let's go to, dito muna tayo mag-stop. Kasi ibang topic na yan.